Sa sandaling ito tayo po darako na sa pinakamalagang bahagi ng programa na kung saan po ang pagkikinig at pag-aaral po ng banal na salita natin balapay ng Jesus. Sa akin na po nga binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved brother Paulo Bundok. At nagpapaabot din po ko ng pagbati sa mga minamahal po natin mga kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat po natin mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, at nagpapaabot po tayo ng pagbati sa ating beloved Sister Yolanda Mata from sa Olongapo City. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon at sa lahat po ng mga minamahal natin mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa labas ng ating bansa, sa iba't ibang panig ng mundo na naroon ng ating banal na gawain. Maligayang panonood po. At nagpapaabot po ako ng taus-pusong pagbati rin po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po. At sa patuloy nating pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At higit sa lahat, ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati ay pinapaabot natin sa ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, kaya hindi po tayo po'y manalangin sapagat ang Diyos lamang po ang may kapangyarihan magbukas ng mga mata ng ating puso upang tayo po, mga minamahal, ay makaalam ng buong katotohanan. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, minsan pamalapang humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, sa aming mga kasalanan. O Diyos, gawin mo kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita. Pahiran mo kami, malapang pahiran mo ng iyong banal na kamay ang aming mga labi. Kayo maglagay ng mga salita mo sa aming bibig na maging pagpapala. Malapang sa mga minamal namin mga webcast viewers. Malapang bigyan mo sila ng pananampalataya. Buksan mo mata ng kanilang mga puso, maunawaan ng mga salita. Gamitin mong instrumento, malapang ng programang ito para sa kanilang kaligtasan. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban. Demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal at pangmaminamahal kaili. Buksan muna natin ating pambungad na talata. Dito po sa mga gawa, Kapitulo 19, talatang 1 hanggang 7. Dito po sa aklat po ng mga gawa, kabanatang 19, talata po yung 1 hanggang 7. At nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Korinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas na napasa Epeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. Sa kanilang sinabi niya, tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. At sinabi niya, kung gayoy, sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatuwid bagay kay Jesus. 5. At nang kanilang marinig ito, ay nagpabautismo sila at napabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. At nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsipagsalita ng mga wika, nagsipanghula, at silang lahat ay may 12 lalaki. Amen. Maminamahal ang ating paksa ay pamamagatan po natin. When we appropriate water baptism and rebaptism, kailang dapat isagawa ang bautismo at ang pag-uulit ng bautismo. Mga minamahal, dito po sa banal na kasulatan, napakalaga po ng bautismo sapagkat ito po ay tanda ng inyong pananampalataya. Hindi po tayo pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos, mga minamahal, ng sumasampalataya lang tayo, ngunit hindi nababautismuhan. Pero maliban lang, mga minamahal, kung inihingi ng pagkakataon, katulad po ng lalaki, mga minamahal, na sumampalataya, yung magnanakaw, na nasa kanan ng mahal na Panginoon, na sa huling hibla ng buhay niya ay nagbitaw siya ng pananampalataya
sa ating mahal na Panginoon Kristo. Hindi na siya nabautismuhan sapagkat nakapako siya sa krus na kasama ng ating mahal na Panginoon. Pero sinabi ng ating mahal na Panginoon sa kanya, ngayon din ay kakasamahin kita sa aking paraiso. Hindi na nabautismuhan pero naligtas. Kasi nasa sitwasyon naman. Hindi naman kinakailangan makababa pa sila sa krus para mailubog at mabautismuhan. Pero sa mga taong hindi naman nakakapako sa krus, hindi naman sila mga minamahal na nasa tinatawag na critical na kalagayan at malaya naman silang magpabautismo. Mga minamahal, ngunit ayaw nilang gawin. Sabi nga ng Lucas 7:30, kung idagdag natin sandali ito, hindi natin pagtanggap, hindi pagtanggap ng payo ng Diyos ang hindi pagtanggap ng bautismo. Basahin po natin kindly, idugtong natin sandali ito, Lucas 7:30. Dito po sa aklat po ng Lucas, Kabanataya 7, talataya 30. Datapwat pinawalang halaga ng mga Pariseo ang mga tagapagtanggol ng kautusan sa kanilang sarili ang payo ng Diyos at hindi nagpabautismo sa Kanya. Amen. Dapat pinawalang halaga ng mga Pariseo at mga tagapagtanggol ng kautusan ang sa kanilang sarili ang payo ng Diyos at hindi nagpabautismo sa Kanya. Ibig sabihin, mga minamahal, pag hindi ka nagpabautismo, kahit sumasampalataya ka, niwawalang kabuluhan mo yung payo ng Diyos. Parang sinasabi mo na hindi mo kinakailangan magsisi at hindi mo kinakailangan, mga minamahal, na mapatawad sa kasalanan sapagkat iniisip mong wala kang kasalanan at walang dapat pagsisihan. Yan po ang ibig sabihin ng Lucas 7, talatang 30. Kaya nga, ito pong ating paksa, mga minamahal, kailan dapat isagawa ang bautismo at ang pag-uulit ng bautismo. Dito po sa banal na kasulatan, kung mababasa niyo po, maminamalang Acts chapter 2, verse 36 up to 38, at italo natin ang 41, sinabi rito, maminamahal, ang 3,000 men, maminamahal, and women. Sabi, 3,000 people ay baptized on the day of Pentecost after they heard the gospel. Pagkatapos nilang marinig, maminamal ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi dapat binabautismuhan pag hindi pa nakarinig ng salita ng Diyos. Kasi ang pananampalataya na sa pakikinig yan. Sabi, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kinakailangan mapakinggan muna nila ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, basahin po natin ang Acts chapter 2, verse 36 up to 38, talon ng 41. Yung 3,000 maminamahal na nanampalataya, sabi, after they heard, sila po ay nagpabautismo at sila'y 3,000 lahat. Basahin po natin talata. Dito po sa aklat po ng mga gawa, Kabanataya 2, ang talatay 36 hanggang 38, talon ng 41. At sabi dito sa 36, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? At sinabi sa kanila, Pedro, mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Talon ng 41. Yaon, Acts 4:4. Acts 41 po. Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangagbautismo ng bangtusan at nangagparagdag sa kanila ng araw na iyon ay may 3,000 kaluluwa. Amen. Mga minamahal, maliwanag po sa verse 36. Sinabi ng talata, mga minamahal, after they heard, nang marinig nila, sabi, at nang marinig nila ang mga bagay nito ay nagtanong sila. Sa 37, ang sabi, now, after they heard this, pagkatapos na marinig nila ito, ay nasaktan ng kalampuso at sinabi kay Pedro at sa ibang apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? Sabi, mangagsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin yung kaloob ng Espiritu Santo. Sabi na 41, maminamahal, at sila'y nabautismuhan at nadagdag sa kanila ng araw na yon ay may 3,000 kaluluwa.